Ang puno sa gitna ng bukid. Sa baryo ng San Marcelo, may isang punong dakila na hindi kailanman pinuputol. Kahit tuyot na ang mga sanga at halos wala ng dahon. Sabi ng matatanda, may taong nawala doon bawat pagkakataong may nagtatangkang lapitan ito sa gabi. Pero si Lira, nakararating mula Maynila, hindi naniniwala sa mga kwento ng baryo. Para sa kanya, puro pamahiin lang ang lahat. Isang gabi, habang papauwi siya mula sa tindahan, dumaan siya sa daan na malapit sa puno. Mahangin, pero kakaiba. Parang humihinga ang paligid. Napansin niya na may usok na maitim na paunti-unting umaakyat mula sa pinakamataas na sanga. Akala niya apoy, hanggang sa may mabigat na boses na bumulong. "Bakit ka bumabalik, Lira?" Napatigil siya. Walang tao. Wala ring bahay malapit. Napakagatlabi siya at mabilis na naglakad. Pero sa bawat hakbang, parang may humahabol. Tila lumalalim ang lupa, para bang hinihigop ang kanyang mga paa. Pagdating sa mismong harap ng puno, may mga pulang mata na unti-unting lumitaw sa dilim. Kasunod nito ang higanteng aninong nakaupo sa sanga. May hawak na sigarilyong umaaso at nakatanaw sa kanya ng walang kurang. Isang kapre. Hindi siya makagalaw. Dahan-dahan itong bumaba at bawat tapak ng paa nito ay parang lindol sa lupa. "Hindi ko hinahanap ang mga taong naniniwala," bulong nito. "Hinahanap ko ang mga hindi natatakot." Pumikit si Lira at sumigaw, pero walang nakarinig. Kinaumagahan, nakita siya ng mga magsasaka. Nakatayo sa harap ng puno, nakangiti at tulala. At mula noon, tuwing gabi, may nakikita silang babaeng nakaupo sa sanga, naninigarilyo, at nakatingin sa mga dumadaan. Wala nang nagtatangkang dumaan sa punong iyon. Hindi dahil sa kaparet, kundi dahil hindi na umaalis si Lira.